Sa video na ito, malalaman niyo ang kwento ni Lolo Terio at ang kanyang nakakatakot na karanasan sa puno ng mga pangarap. Isang aswang ang nag-aalok ng mga ilusyon ng kaligayahan sa mga pumapasok sa kanyang teritoryo. Pero may kapalit ito na hindi mo inaasahan. Habang patuloy na bumabalik si Lolo Terio sa kagubatan para makasama ang kanyang mga magulang, isang desisyon ang nagdala sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Ano ang naging kapalaran ni Lolo Terio at paano niya hinarap ang aswang na ito? Alamin ang buong kwento at ang madilim na sikreto ng kagubatan sa video na ito. May kilala akong matanda na ang pangalan ay Lolo Terio. Bata pa ako noon at siya ay nasa 60s na. Si Lolo Terio ay nakatira sa isang baryo na malapit sa amin. Sa pagkakaalam ko ay doon na siya tumira mula noong mamatay ang mga magulang niya. Bata pa lang siya ay ulila na siya sa ama at ina. Ang lolo at lola niya ang nagpalaki sa kanya. Sa baryo na iyon ay maraming kwento tungkol sa isang bahagi ng kagubatan na kung tawagin ng mga tao ay puno ng mga pangarap. Ayon sa mga kwento ay may isang aswang na nakatira sa kagubatan na iyon. Ang aswang na iyon ay nag-aalok ng mga pangarap sa mga taong pumapasok sa kanyang teritoryo. Ang mga pangarap daw na iyon ay napakaganda at napakasarap maranasan. Kaya naman maraming mga bata ang naaakit na pumasok sa kagubatan. Isa na doon si Lolo Terio. Ang sabi ni Lolo Terio ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na pumasok sa kagubatan dahil sa mga kwento ng mga taong nakapasok na doon. Kwento ng mga ito ay makikita raw doon ang kanilang mga magulang na buhay, masaya at buo ang pamilya. Ang iba naman ay nakikita ang kanilang mga sarili na mayayaman at masagana ang buhay. Ang iba ay nakikita ang kanilang mga crush na nagiging asawa nila. Sa madaling salita ay nagkakaroon ng ilusyon ng mga taong nakapasok doon na natutupad ang kanilang mga pangarap. Pinagbawalan daw siya ng kanyang lolo na pumasok doon dahil delikado. Pero sa murang edad niya noon ay hindi niya naisip ang panganib. Ang gusto lang niya ay makita ang kanyang mga magulang at maranasan ang kaligayahan na nararanasan ng mga nakapasok doon. Kaya isang araw ay nagpunta siya sa kagubatan na iyon. Habang naglalakad siya ay may nakita raw siyang napakagandang nilalang. Parang diwata raw ito na nakaputi at nakangiti sa kanya. Nilapitan daw siya ng diwata at hinawakan sa kamay. Doon ay nakita niya ang kanyang mga magulang. Nakita niya na masaya silang tatlo. Niyakap siya ng kanyang mga magulang at sinabi na mahal siya ng mga ito. Niyakap din niya ang mga ito at doon ay naglaho ang mga ito. Nagtaka siya at nagalit dahil gusto pa niyang makasama ang kanyang mga magulang. Doon ay nagpakilala ang diwata na siya raw ay isang aswang. Nagulat siya at natakot. Pero sinabi ng aswang na hindi siya dapat matakot dahil kaibigan daw siya ng mga tao at tinutulungan niya ang mga ito na makamit ang kanilang mga pangarap. Pero ang mga pangarap daw ay panandalian lamang. Kaya kung gusto niyang makasama ang kanyang mga magulang ay bumalik siya roon at makikita niya ulit ang mga ito. Ginawa nga niya iyon. Halos araw-araw ay bumabalik siya sa kagubatan na iyon para makita ang kanyang mga magulang. Minsan ay nakikita niya ang mga ito na masaya. Minsan naman ay nakikita niyang buo ang pamilya nila at kasama pa ang mga lolo at lola niya. Minsan ay nakikita niya ang kanyang sarili na mayaman at maganda ang buhay. Ilang taon din na ganoon ang ginagawa niya. Hanggang sa mapagtanto niya na hindi habang buhay ay makakasama niya ang kanyang mga magulang. Dahil tatanda siya at mamamatay, at kapag nangyari iyon ay mag-isa na naman siya. Natakot siya sa naisip niya, kaya naisip niya na makipagkasundo sa aswang. Ang sabi niya rito ay gusto niyang makasama ang kanyang mga magulang habang buhay. At kung anuman ang hilingin ng aswang ay gagawin niya. Sabi ng aswang ay may hihilingin ito sa kanya.
Ang bagay na iyon ay dapat na manggaling sa labas ng kagubatan dahil kapag nagdala siya ng bagay mula sa labas ay nangangahulugan na nagtitiwala na siya sa aswang. Pumayag siya at naisip niya na magdadala siya ng nanganga dahil sa pagkakaalam niya ay ayaw ng mga aswang sa nganga. Kaya kapag binigyan niya ito ng nanganga ay baka matakot ito at hindi na siya gambalain. Nagpunta siya sa bahay nila at kumuha ng nanganga. Pagbalik niya sa kagubatan ay nakahanda na ang aswang at hinihintay siya. Sabi niya ay may dala siyang regalo para dito. Inabot niya ang nanganga at tinanggap naman ito ng aswang. Pero sa halip na matakot ay nagulat pa ito at natuwa. Nagtaka siya dahil hindi iyon ang inaasahan niyang mangyayari. Biglang lumiwanag ang buong kagubatan at nakita niya ang kanyang mga magulang. Nakangiti ang mga ito at tinatawag siya. Pero hindi na siya lumapit dahil alam niya na ilusyon lang ang mga ito. Sabi niya ay ayaw na niyang makasama ang kanyang mga magulang dahil alam niya na hindi iyon totoo. Natawa ang aswang at sinabing huli na ang lahat dahil nagdala siya ng bagay mula sa labas ng kagubatan. Kaya ang kaluluwa niya ay pagmamay-ari na ng aswang. Doon niya nakita ang tunay na anyo ng aswang. Napakapangit nito at napakaraming mata. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Sinabi raw ng aswang na sa oras na iyon ay dapat ay kasama na niya ang kanyang mga magulang. Pero dahil sa ginawa niya ay makakasama niya ang mga ito habang buhay. Dahil magiging bahagi na siya ng kagubatan. Doon niya napansin na unti-unti na siyang nagiging puno. Sumisibol ang mga sanga sa kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Napasigaw siya at tinawag ang kanyang mga magulang pero wala siyang nakuhang sagot. Naisip niya na kung magiging puno siya ay wala nang makakaalam sa nangyari sa kanya. Kaya sa huling pagkakataon ay nagawa niyang makagalaw at makatakbo. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang bolo. Kinuha niya iyon at tinaga ang aswang. Sigaw ng aswang ay hindi siya pwedeng saktan ng kahit na sino dahil siya ang reyna ng kagubatan. Pero tinaga pa rin niya ito ng tinaga hanggang sa mahati ang katawan nito. Ang katawan ng aswang ay tinapon niya sa ilog. Ang kalahati ay nilagay niya sa isang pampang at ang isa ay sa kabilang pampang. Dahil sa pagkakaalam niya ay hindi mabubuo ang isang aswang kapag pinaghihiwalay ang mga bahagi ng katawan nito. Pagkatapos noon ay tumakbo na siya pauwi. Kwento ni Lolo Terrio ay hindi niya alam kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Pero nagpapasalamat siya at nagawa niya. Simula noon ay kinukwento niya sa mga bata ang nangyari sa kanya para magsilbing babala sa mga ito na huwag pumasok sa kagubatan. Si Lolo Terrio ay naging tagapagligtas ng aming lugar dahil sa ginawa niya. Pero hindi pa rin nawawala ang mga batang naaakit sa kagubatan. Siguro ay dahil sa kuryosidad ng mga ito. Kaya naman ay hindi na talaga mawawala ang mga taong makakaranas ng ganoong pangyayari. Sa kwento ni Lolo Terrio, natutunan natin na ang mga ilusyon ng kaligayahan ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng kagubatan, hindi lahat ng nakikita ay totoo.